take over the Azucarero. I'm sorry to disappoint you, ma'am. But I can't accept. Hindi ako makakapayag, Ruben. Kayo na dito ni Agnes. Kami na lang ang aalis. I can understand your pain. And I promise you, I'll do everything within my power to ease that pain. Hindi ako titigil na hindi ko natutuntun kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. I liked you when you were this helpless. Pwede kong hawakan ang kamay mo. Pwede kitang halikan. Pwede kitang mura-murahin. At hindi ako makakatinig ng kahit anong reklamo o panlalait galing sa'yo. Kahit na sabihin ko, walang makukuhang bastardo mong anak sa parte ng Azucarero na inilipat mo pala sa pangalan niya habang wala ako. Agnes, ang dami-dami ko ng sinakripisyo. Agnes, hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko sa iyong mahal kita? Agnes, di ba papaasal pa tayo? Di ba, Agnes? Anong kasal? Hindi na ako ang babaeng karapat-dapat na iharap mo sa altar. Malaya ka nang humanap ng ibang papakasalan. Ang sa lalong madaling ko. Ruben? Ay, Mildred, gusto ko nang magpahinga. Hindi madali na ang pinakamamahal mo sa buhay ang siyang nahihirapan. Kung pwede ko lang hingin noon ang karamdaman ng inay mo, ginawa ko na. Pero talagang ganun. May dahilan ang lahat. Binawi sa inyo noon ng inay. Tagal na ako kayo nagsama, Itay. Marami na kayong taong pinagsaluhan. Pero ako, Itay, ang aga mo namang isuko si Agnes. Paningin lang niyang nawala.
hindi ang kanyang kakayahang magmahal. At lalong hindi ang panindigan nito. Baka naman, ikaw nang nawawalan, Ruben. Tay, wala akong halaga sa akin lahat ng tagumpay na to. Kung isa-isa ko kayo mawawala sa akin. Handa ko hong tanggapin lahat ng pagsubok. Pati buhay ko, tay. Handa ko ibigay. Huwag lang sumunod kay Nay. Tay, baka hindi ko na ukayanin. Tay, takot na ako. Wala akong balak magdemanda. Naiintindihan ko kung bakit nagawa ito sa akin ng aking trabahador. Hindi ko rin maiaalis na marami ang naghihinala na ako may kagagawa ng pagpapasabog sa simbahan. Maraming buhay ang nasawi at ganun na lamang ang reaksyon ng iba. Pero uulitin ko sa inyong lahat na wala akong kinalaman sa nangyaring yon. Maski na si Ruben ay naniniwala na wala akong kasalanan. Ate, hindi ka ba makakakita?
Ewan ko. Siguro oo. Siguro hindi. Pero hindi naman mahalaga yon, di ba? Ang importante kung paano mo haharapin ang lahat. Kaya kailangan maging matatag ang loob mo. At hindi ka kaagad susuko. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako eh. Ako ang ate nyo. Ako na rin si nanay. Ako na rin si tatay. Kaya kahit anong mangyari, lalaban tayo ha. Kayo na lang ang natitira sa akin. Nasabi ko lang para wag nang maulit. Ang sabihin mo, naiinggit ka dahil hindi sa'yo pinagkatuwa ni Ruben ng asokorerang to. Kaya hinahanapan mo ako ng mali. Wag mo akong personalin. Iniisip ko lang ang kapakanan ng kumpanyang ito. At ako hindi. Baka nakakalimutan mo. Pag-aari ng Enriquez sa lahat ng mga ito. Nandito lamang si Ruben. Nasira kasi yung air compressor kahapon. May report na sa akin. Tol, tama naman ako, di ba? Kuskate lang ang iniisip ko. Pino-maximize ko lang mga gamit sa machine shop. Pero mas malaki ang mawawala sa atin kung matitigil ang produksyon. Well, I'm glad you're back. Rafi! Ito ang kulang na alak ko. Kasama ng bayad ko. Siguro naman matatahimik ka na. Bait na nga ako eh. Kung nung dati lang, pinagpatay na kita. Mabuti yan. Mapapakinabangan ka pa. Wala kang kasing sama! Akala mo nakabayad ka na? Tawad ka rin. Ako nagbayad. Sino ngayon ang dapat kabahan? Tuloy, Ruben.
Halika. Morning po. Breakfast tayo. Sige na, kumain ka. Rafi, sorry kahapon. No, you don't have to be sorry. Kaya nga kita pinatawag. Dahil si Rafi ang dapat humingi ng dispensa sa'yo. At saka dapat lang siyang makinig sa'yo. Dahil mas malawak ang eksperyensya mo. Not to mention the losses ng pinalitan kanya. Let's eat. Ang hirap sa inyo! Pwede din naman ako pagsabihan ng kahit na ano. Ang hindi ko maintindihan, ba't kailangan nyo ang tratuhin ng parang bata sa harap ni Ruben? Eh, napahiya ako, nagmukha ko tanga! I'm just trying to help. And besides, hindi naman kayo iba sa isa't isa. So, anong gusto mong gawin ngayon? Magmukmuka na lang. Kung ako sa'yo, patutunayan kong magaling din ako. Para hindi ako laging nasa anino ni Ruben. But of course, you won't do that. You'd rather stay miserable than do something about it. It's your life. Ito Yan. O, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Sa akin ka kumapit, sa akin ka kumapit. Ito yung sala. Ito yung center table niya. Pero ngayon, meron na siyang dalawang silid sa gilid. Oh, tayo, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Okay, diretso lang, ha? Ito, kung naaalala mo pa, yung bilog na mesa sa gitna. Naalala mo pa? Yung sa may tapat ng cabinet, sa kaliwa mo, ayan yung cabinet. So, punta tayo sa kusina, ha? Teka lang. Uy, Ruben! Sorry. Okay lang, Agnes, okay lang. Agnes, hindi ko naman kasi kailangan gawin to eh. Ruben, hayaan mo ko. Pabayaan mo ko. Agnes, madidisgra... Ruben, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Naranasan mo na ba ang palagi na lang nakaupo? Ang naghihintay na may mag-aakay sa'yo? Ayoko maging inutil. At lalong ayoko maging pabigat sa kahit na kanino. Malaki na ang perwisyo ko, Ruben. Kaya hindi ko kailangan ng awa. Agnes, kumain ka na, oh. Dinala ko na dito para hindi ka mahirapan. Sige na. Agnes. Wala akong ganang kumain. Agnes, hindi pwede yan. Kailangan malamnan niyang sikmura mo. Kakasama sa'yo yan. Agnes, para na ring anak ang turing ko sa'yo. Kapag nakikita kitang nahihirapan, mas nasasaktan ako. Paano kung hindi na nga ako makakita? Agnes, hindi masamang matakot. Basta marunong kang umasa. Hindi ko yata kayang mabuhay sa ganitong kakaibang kulay na nakikita ko ngayon. Pakiramdam ko parang pandinig na lang ang nagdudugtong sa mundo natin. Agnes, mayroon pa rin tayong pandama, ha? Kung ano ang nasa loob, kung ano ang nararamdaman, yun ang hindi mapapalitan.
Kahit na iba pa ang nakikita natin, darating ang araw, magtatagpo at magtatagpo ang mga mundo natin. Salamat po. Sarap ng hangin. Parang ito na lang ata, hindi nagbabago dito. Hindi lang naman ikaw ang natatakot sa mga pagbabago sa paligid natin eh. Mas natatakot ako sa mga darating pa. Yung parang magnanakaw na binibigla ka sa gabi. Mga pagbabagong parang may sinisingil kahit wala kang inutang. Sa dami ng pinagdaanan natin bilang magkalaro, magkaibigan, magkapatid, napatunayan ko kung gaano ka katapang. Sana kahit yung man lang hindi magbago sa'yo. Ewan ko, pero parang wala nang katapusan ng problemang to. Pero sana huwag madami yung pinagsamahan natin. Huwag tayo basta-basta madamay. Pasensya ka na, tol. Huwag kang mag-alala. Kahit ano man ang mangyari, magbago man ang lahat. Magkalaro pa rin tayo. Magkaibigan. Magkapatid. Ano? Isa. Daya mo eh. Ba't lumalayo ka? Mahulog ako. Oo nga. Sino yan? Jojo, ikaw ba yan? Agnes, bakit? Hoy! Agnes, sinaktan ka ba niya? Basta nakita ko na lang ho. Sasaktan nila si Agnes. Hindi mo man lang namukaan. Eh, may takip po yung mukha nila eh. Paano natin mahuhuli kung ganun? Naiintindihan niyo ba kung ano nangyayari? Ha? Buhay na namin nakasalalay rito. Una ang pagpapasabog, pero nangyayari, wala. Tapos ngayon ang sinasabi niyo, pababayaan niyo na naman ulit. Hindi naman ho sa ganon, kaya lang ho, wala ho talaga Gawin tayong niyo ang lahat! Marami ng buhay ang nawala at hindi na madadagdagan yun.
iwanan ko muna kayo. Gusto mo sabay ka na muna? Bakit ba? Doon, mas mapapalagay ang loob ko. Mas mababantayan kita. Mas mabuti nga. Para pagbalik nila, nandito ako. Agnes, Pag nakuha na nila ako, o pag napatay na nila ako, mawawala na kayo ng problema. ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Buhay ko ang gusto nilang kunin. At ako ang dahilan sa lahat ng trahedyang nangyari sa San Miguel. Ano ka ba? Handa na ako. Wala na akong dapat ikatakot pa. Hindi kita maintindihan eh. Dahil hindi mo naman talaga ako mauunawaan eh. Agnes, ikaw ang nag-aalis ng pag-asa sa buhay mo. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, anong gagawin mo? Agnes, naranasan ko makulong. Akala mo ba may mundo kong ginagalawan doon? Rehas! Puro rehas ang kasama ko doon! Dilim. Takot na baka mawala ang lahat ng minamahal ko. Pero ano sabi mo sa akin nun? Huwag akong mawala ng pag-asa. May umaga rin sisikat. Tapos ngayon ikaw. Ikaw na matapang. Ang sumusuko ngayon. Nasaan ni Agnes na dati kong kilala? Nasaan na? Agnes, bakit mo nilalayo sa sarili mo? May nagawa pa ako sa'yo. Ano bang kinakatakot mo? Gusto ko malaman kung anong nasa loob mo. Kahit hindi na bilang magkasintahan. Kahit isang bilang kaibigan na lang. Ruben, natatakot ako sa'yo. Natatakot akong baka hindi ko maibigay lahat ng pangangailangan mo. Na baka saktan lang kita. Baka magkahiwalay lang tayo. Natatakot ako na baka magbago ka at iwan mo ko. Dahil pag dumating ang oras na yun, hindi ko makakayanan. Dahil mahal na mahal kita. Agnes, mahal na mahal din kita. At gagawin ko ang lahat. Papaligayan lang kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Kaya lumaban ka.
lumaban ka para sa akin. Pag natapos na yung operasyon at nakakita ka na, magpapakasal na tayo ulit. Dahil hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Ruben, hindi naman sa nawawala na ako ng pag-asang makakita pa. Pero naisip ko lang, sinabi kasi sa akin ng isang co-teacher ko na may eskwelahan daw na para sa mga bulag. Diyan sa may Kapitolyo. Naisip ko sanang mag-enroll para naman may mapaglibangan din ako. Kung okay lang. Siyempre, sasamahan pa kita. Talaga? Oo. Sa Lunes sana. Sige. Nalutas na rin ang kaso tungkol sa naganap na pagpapasabog sa simbahan ng San Miguel. Kinilala ang salarin si Garda Villanueva na isang obsessed na tagahanga ng bride matapos itong magbigti sa kanyang sariling tahanan. Nag-iwan ng salarin ng suicide note na nagsasaad na wala itong mamahalin. Hindi nga natin kilala kung sino yung tao yan eh. Agnes. Isinira nila ang kaso para matigil ang investigasyon at para malusutan nila ang gulo. At ngayon malingin sila sa tao. Pero kahit anong gawin nila, naniniwala pa rin ako na si Sonia Enriquez ang may kagagawa ng lahat ng ito. Paano mo sa akin ngayon sasabihin na dapat mapalagay ang loob ko na magkasama kayo sa trabaho? Hindi mo ba nakikita, Ruben? Hindi mo ba nakikita kung gaano sila kagaling? Kung paano niya gamitin ang kapangyarihan niya? Kung paano niya paikutin ang lahat ng tao sa kahit anong sitwasyon? Gusto mo bang magbitiw ako sa trabaho?
Pag hiningi ko pa, ibibigay mo. Bigyan mo ako ng konting panahon, Agnes. Sorry, Iha, kung nasakripisyo ang lover mo. Ikaw ang nagsimula ng apoy. Kaya lumaki ang sunog. Ako lang ang tumapos. Ikaw naman. Tatrabahuhin mo lang. Hindi mo pa nagawang malinis. I told you. You'll have your time. Kaya, simula ngayon. Be a good girl, okay? Pero sa tingin mo, Ma, sumunod pa kaya sila sa'yo? Mabura pa kaya ang nakatatak na kasamaan mo sa mga isipan nila? Makuha mo pa kaya ang asukarera? Sumunod pa kaya sila sa'yo? Ang ganda-ganda mo na. Agnes? Halika na. Tara na. Pwedeng bukas na lang tayo pumunta. May emergency assembly kasi sa Azucarera ngayon eh. Importanteng nandun ako. Bukas talaga. Hindi bale. Pwede naman ako magpasama kay Aling Mildred eh. Agnes, promise babawi ako. Lalabas tayo. Sige na, baka mahuli ka pa. Para saan nga pala yung emergency assembly niyo? Pinatawag ko kayo dahil may mahalaga akong sasabihin. Isang buwan na mula nang malagay sa hindi magandang kondisyon ang aking asawa. Alam kong masakit, hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat ang kanyang pansamantalang pagkawala. Bilang may-ari ng kumpanyang ito, hindi ko naman maaaring pamunuan ang lahat ng inyong desisyon. 2 taon na ang nakalipas at alam niyo kung ano ang pinagdaan ng krisis ng Azucarera. 2 tao ang naging instrumento para makabangon tayo. Ang aking asawa at si Mr. Ruben Morales. Sa ngayon, alam kong 1 tao lamang ang pwedeng pumalit sa aking asawa. Walang iba, kung hindi, si Mr. Ruben Morales. Siya ang bago niyong presidente.
Congratulations, Iho. Congratulations. You deserve it. Mrs. Enriquez, hindi ko matatanggap ang posisyon. Ruben, alam mo, ikaw lang ang pwedeng mamuno sa ngayon. At kung conscious si Ramon, he will do the same and will be very happy for you. Bibigyan mo ba siya? Bibiguin mo ba sila? Kapag nagka-leche-leche ang buhay mo, nang dahil sa Sonia na yan, wala ka sisisihin kundi sarili mo. Eh, tay, hindi naman mapupunta si Kuya sa posisyon yun dahil sa kanila eh. Kung sa iba magtatrabaho yan, mapopromote din. Karapat-dapat naman si Kuya mga siwa ng asokarera. Dahil kung hindi, sino pa? Itay, tinanggap ko yung trabaho hindi para sa akin, kundi para ho sa atin, para kay Agnes. Isa pa, mahal ko ho ang trabaho ko. Kaya nga masaya ako para sa'yo, Kuya eh. Naging inspirasyon nga kita eh. Bukas nga, ipa-follow up ko na yung application ko sa... Nag-apply ho ako ng trabaho. Tay, sayang naman ho kasi yung pinag-aralan ko kung wala rin akong paggagamitan eh. Hindi naman ho pwedeng dito na lang ako palagi. Gawin niyo kung anong gusto ninyo. Bahala kayo. Tell me what should I even care if I had to lose you? From now on, you're always someone that I used to love. Rafi! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Oh my God! Sino gumawa nito sa'yo? Basta! Kumuha ka ng yelo! Ano na pagkataon? Muntik na mabasag ang mukha mo. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. And all of Sonia's horses, and all of Sonia's men... Tumigil ka dyan, Marge! Can't you see, Ma? It's a simple case of insecurity. Yan ang resulta ng pagpabor mo kay Ruben. Dadali na kita sa ospital, Rafi. You're overreacting. Yes, Ma. You're overreacting. Eh, ang gusto lang naman yan magpaaway. Look what he's getting. Tumigil ka naman, Marge! Hindi mo ba nakikita ang itsura ng kuya mo? Kawawa naman ang kuya. Nagpapaawa. Kung sa bagay. Kung ako ang ipagpalit sa isang bastardo, hindi ko makakaya. Magwawala ako.
Malis ka sa harapan ko! Loser! Tumigil ka na, Marge! Ma, I can read you like a book. Hindi mo na ako mapipeke.